Ang punto po rito, may vlogger po tayong kilala, nagngangalang BBM. May vlog na naman. May vlog na naman si BBM. Binablog po ni BBM. Eto po, hindi ko maunawaan. Bakit pwede mo naman sabihin ng direkta sa tao? Pwede ka magpa-press conference. Alam ko hindi niya papasabi to kay Claire Castro, kay Auntie Claire. Kasi hindi na siniseryoso si Auntie Claire eh. Di po ba? Napapansin niyo ba? Wala nang sumiseryoso kay Auntie Claire. So kung seryoso po ang usapan, si BBM na mismo yung nag-announce. Kasi pag pinadaan niya kay Auntie Claire, puta, baka hindi tayo paniwalaan. Bawat sabihin ni Auntie Claire, may duda ka. Ito ba totoo itong sinasabi nito? Di ba? Kita mo kahapon, ang sinabi ni Auntie Claire, wala pa tayo sa krisis. Wala pa tayo sa krisis? Ano ibig mo sabihin ng nasa krisis na tayo? Kailan tayo mapupunta sa krisis? Hindi na nga maawat-awat yung presyo ng langis, wala pa rin daw sa krisis. Yan po ang halimbawa kung bakit si Auntie Claire hindi po siniseryoso na ng tao sa dami po ng sinabi niya na hindi ka panipaniwala. Pwede ka nga gumawa ng Claire Castro versus Claire Castro. Okay, kaya pag seryoso, si BBM na nag-announce. Ang problema, bakit dinadaan pa ni BBM sa pagbablog? Yun dapat ang kukwestiyonin ko. Ba't binablog mo pa? Kasi pag vlog, mas marami nanonood. Doon ko na-realize, oo nga pala. Ito palang gobyerno na to, mahilig lang to sa optics, mahilig lang to sa projection, di ba? Pag sinabi niya ng live, pag sinabi niya ng live yan, ano mangyayari? Nakukuha nyo, hindi na siya articulate eh. Doon ko naisip, kaya pala niya dinadaan sa vlog. Kaya lang, sayang ang oras, Mr. President. Yung inuubos mo sa pagbablog, kasi sa pagbablog, lalo na hindi live yung vlog. Pag nagbablog ka na binibidyo mo lang yung sarili mo. Maraming take yan eh. Maraming putol, kumbaga, na-edit na nila yung mga ipaparating sa tao. Ikalawa, may script. Scripted yan eh. Nakita nyo, iba yung salita ni BBM pag sa vlog. Iba yung salita niya pag sa live. Okay. So, ibig sabihin, may chance siya na maayos yung dating. Wala namang problema dun. Wala akong nakikitang problema dun na mas gusto niya, mas maganda ang dating sa tao, yung kagalang-galang siya. Kasi once na nag-live yan si BBM, katulad ng mga interview sa may mga tanong sa kanya yung reporter, iba sagot niya, di ba? O, pag nag-live yan, biglang magsasalita yan ng tone-toneladang pansit na niluluto ng mga teacher. Parang, putya, nahiwagaan yung mga nanonood eh. Kasi kung ano-ano, daming pumapasok na hindi na siya articulate. Aminin na natin. Kinakailangan na ng edit para maganda. Wala naman ako nakikitang problema dun. Pero, eto po yung problema natin eh. Edited na ang mga sinasabi niya. Sa vlog, edited na yan. Huwag niyo sabihin hindi ini-edit yan. Sa vlog, edited na. O anong problema mo dun ba dun kung edited na sa vlog? Yun po ang malaking problema. Hindi niya na kayang mamuno ng live. May nag-e-edit na para sa kanya. Yung kanyang way of thinking, yung flow of thoughts niya, yung kanyang paraan ng pag-iisip, hindi na po pwedeng i-live. Laging kinakailangan na may mag-edit para matanggal yung nagluluto ng tunay-tuniladang pansit. Para matanggal yung mga maraming distraction sa mga sinasabi niya.
para mas magandang lumabas. Pag ganyan na po ang usapan, hindi niya na po kayang mag-articulate ng kanyang mga gustong sabihin, baka kinakailangan mo na magpahinga, Mr. President. Kasi si Tatay Digong, laging naka-live. Si Tatay Digong, may talk to the people. Si Tatay Digong, ayan ka na naman Badong. Tatay Digong ka na naman ng Tatay Digong. Opo, dahil habang tumatagal, napoprove natin na tama ang mga ginawa ni Tatay Digong. Habang tumatagal. Ito na yung habang tumatagal. Yung friends to all, enemies to none ni Tatay Digong, yan yung nagligtas sa atin sa pandemic. Bakit? May kagyat tayong bakuna eh. May kagyat tayong tulong eh. May kagyat tayong mga sumusuporta sa atin. Alam nyo ba na spoiled tayo sa China nun? Hindi ko sinasabi na pro-China lang dapat ang Pilipinas. Wala po nun. Kayo lang naman kasi nag-iisip. Yung mga anti-China lang naman yung nag-iisip na dapat pag ikaw ay pro-US, dapat anti-China ka. O ngayon, Tariela, ano masasabi mo? Ito ang balita ngayon, Tariela. Philippines, to secure its food supply amid global disruption, the Philippines has initiated talks with China and Russia to ensure a steady supply of fertilizers. This move is strategic response to rising oil prices and supply chain risks in the Middle East that threaten agricultural productivity. Hindi lang po oil yung naiipit dyan sa Hormuz. Mas matindi po yung naiipit dyan, fertilizer. Alam nyo po, ilang beses ko nang sinabi to. Kung tinuloy lang ni BBM yung pakikipag-ugnayan sa China at sa Russia, kaibigan po ni Tatay Digong, proud po ako na kaibigan niya si Xi Jinping at saka si Putin. At si Donald Trump. Nakukuha nyo? Si Tatay Digong, totoo yung pakikipagkaibigan niya. Yung sinasabi niyang friends to all, enemies to none. Tinototoo niya yun. Wala tayong kalabang bansa eh. Lahat kaibigan si Tatay Digong. At hindi po yan kaibigan na magnanakaw siya ng pakikipagkamay kay Xi Jinping. Kung kaya niya nga nakawan ng pakikipagkamay si Donald Trump, hindi lang siya nakaporma eh. Ito pong uri ng pakikipagkaibigan ni Tatay Digong, ito po yung may side meeting. Alam niyo yung side meeting? May APEC, pero may side meeting ka with Putin, side meeting ka with Xi Jinping, side meeting ka with Donald Trump. Si BBM, ni isang bansa wala tayong ka-side meeting. Napunan niyo ba? Si Tatay Digong, pag umatin ng mga APEC, pag umatin ng mga ASEAN Summit, merong mga ka-side meeting ng mga bansa. Doon po sa side meeting, doon po nagaganap yung tunay na negosasyon. Yan pong lahatan kayo, picture taking lang po yan. Photo ops lang po yan na ikaw ay umattend. Ako mahilig akong ganyan eh. Pagkatapos ng photo ops, kaya hindi ako bagay sa dati kong trabaho eh. Kasi pag may seminar kami, may photo ops lang ako. Pag meron na akong attendance, meron ng mga photos, pa-picture na ako kung kani-kanino, yung mga guest speaker, may picture na ako niyan kahit hindi ako makikinig. Ayan pa yung guest speaker, pa-picture, bago siya pumunta, may picture na ako kagad. Nung hindi ako matindi, ito, katunayan. Ganyan lang yung ginawa ni BBM sa mga summit. Pirma lang ng attendance. Pa-picture lang. Wala talaga mga side meetings. Yun po yung mga importante. Mga side meetings na ganyan.
ganyan po makipag-deal si Tatay Digong. Kaya naganap yung pandemya. Itong nangyayaring krisis na to, napakaliit nito kumpara sa pandemya. Pero tarantan-taranta na buong Pilipinas. Hindi na alam ang gagawin. Pandemya, nagkakandamatay, milyon na namamatay na tao. Pero panatag ang kalooban natin. Kung ano sinasabi ni Digong, sumusunod tayo. Oh. Pag hindi ka sumunod, kay Tatay Digong, kulong ka, di ba? Kaya, dalawa lang naman matigas sa ulo nung panahon na yun. Si Kiko at saka si Risa Ontiveros. Pinaglalaban pa ni Kiko yung mga hinuhuli. Naalala niyo yung mga lumalabag sa mga kwarantina. Si Kiko pa nagpepiyansa. Matigas talaga ulo niyang Kiko na yan. Tsaka yan. Pero nung bigayan ng... Tanong niyo sa kanila kung sino yung tumanggi na magbigay ng ayuda. Hindi pumirma sa Bayanihan 1 and 2. Si Kiko rin tsaka si Risa Ontiveros. Ayaw nilang bigyan kayo ng ayuda. Kaya kayo kung nakatanggap kayo ng ayuda kay Tatay Digong, ang bumoto tutol dyan sa ayuda, si Kiko tsaka si Risa Ontiveros. Kaya kung iboboto nyo pa rin yan dalawa na yan, at kayo nakatanggap ng ayuda kay Digong, soli nyo muna yung ayuda nyo. Tsaka yung binakuna sa inyo. Bayaran nyo. Yan yung problema eh. May magaling tayong presidente nung panahon na yun. Anyways, magno-nostalgic na naman tayo eh. Ito yung sinasabi natin. Yung pala, babalik din pala sa pakikipag-usap sa China. Babalik din pala sa pakikipag-usap sa Russia. In the first place, kaibigan na natin sila eh. Bakit tayo nag-cut ng ties dito sa dalawa na to? Bakit konting bagay, inaapi kami, binomba kami ng tubig, kawawa naman kami. Konting bagay, pinagmumukha nating bully yung China. Pwede naman mag-usap-usap. Ngayon, kailangan natin ng fertilizer. Kailangan natin ng langis. Tsaka tayo nakikipag-usap sa kanila. Bakit China at Russia? Sila lang po yung pinapayagan ng Iran. Ilan lang sila. Meron na listahan yung Iran kung sino yung mga pinapayagan eh. Kasama po yung China tsaka ang mga pinakamalalakas na bansa na pinapayagan nilang maglabas-pasok sa Hormuz. China at Russia. Sa Hormuz po, dumadaan ang one-third ng lahat ng fertilizer sa buong mundo. Hindi naman po tayo, wala naman tayong kakayang bumili ng isang mga tanker. Wala naman yata tayong oil tanker na direktang bumibili sa Iran at Iraq kasi crude oil yun eh. Yung bibilin mo sa Saudi, crude oil, tapos ikaw na magde-develop na. Ikaw na maghihiwa-hiwalay ng diesel, gasolina, liquefied, etc. Wala naman tayong ganun eh. Bumibili lang tayo sa mga bansa na galing na ron. Anyways, hindi ba nakakapanghinayang kung tinuloy niya lang sana yung ginawa ni Tatay Digong na dapat hindi na tayo makikipag-usap pa ngayon dahil kaibigan na natin sila eh. Di ba? Tama. Mas mahirap pong maghanap ng bakuna nung araw kaysa ngayon sa oil. Russia at China lang po. Maraming oil. O ngayon, tignan nyo naman. Yun din ang solusyon. Hindi ka na sana kinakailangan pang maghagilap ng mga makikipag-usap sa kanila. Kung tinuloy-tuloy mo lang yung diskarte ni Digong.
Ano bang bam-akainong, anong bam-akaino kay Tatay Digong na bakuna yan? Anong bam-akaino kayo? Ang tindi ng mga yan, siniraan pa yung ano yun, no? Siniraan pa yung Sinovac no, no? Di ba? O ngayon po, ang lumalabas na halos walang side effect, yung Sinovac. Parang ano yun, no? Ang tindi nung panahon ng pandemic, uy, China yan, naku, yari. O ngayon, Tariela, nakikipag-usap na si BBM sa China para sa abono. Sa Russia naman, para sa langis at abono. Pro-China na sila. Titirahin na ba? Traidor ba si BBM? Nakikipag-usap na sa China? Hindi ko po, hindi ko po sinasabi to na magalit tayo sa Amerika. Mali po. Kaibigan natin yung Amerika. Hindi po ako yung tao na namimili na pro-China ka ba o pro-Amerika. Hindi po ako ganun. Pro-Pilipinas tayo. Naniniwala ko kay Digong na friends to all, enemies to none. Friends to all, enemies to none. Amerika, no, wala tayong magagawa. Numero 1 nating kaibigan yan. Ang point lang, hindi lang dapat Amerika ang ating kaibigan. Baka sabihin nyo naman, anti-Amerika ako. Hindi po. Lagi ko nga sinasabi, magkaibigan si Donald Trump tsaka si Tatay Digong eh. Maka-Pilipino po ako. At ang best po sa Pilipinas, kaibiganin mo yung lahat. Makakaiwas pa tayo sa pag nagdigma. Halimbawa, kaibigan natin yung China at US. Pag nagdigmaan yung China at US, halimbawa lang nagdigmaan sila. Pwede natin sabihin, kaibigan ko rin yung China eh. Hindi ako. Meron kang mutual defense treaty. Makipag-mutual defense treaty ka. Para ligtas ka. Silang dalawa lang naman magdidigmaan eh. Yun yung sinasabi natin na tama na yung ginagawa ni Digong noon pa. Yan yung sinasabi ko na tama, Mr. President, wala tayong kayang gawin. Di ba? Kasi hindi natin kayang pigilan yung gera eh. Pero kung ginawa lang natin yung ginawa ni Tatay Digong na pakikipagkaibigan, tinuloy-tuloy lang natin, hindi na sana tayo mahirapan makipag-usap. Alam niyo kung bakit tayo paborito ng China noon? Propaganda rin tayo ng China eh. Na sila, kasi yung China, hindi yan malilig digmaan-digmaan. Hindi sila kumikita sa digmaan unlike ng US eh. Kumikita yan eh. Yan po pagkakaiba nila. Kumikita po yung China sa peace. Di ba? Pautang. Ang dami pong pinautang ng China. Pati nga US, ang daming utang sa China. Okay. Punta na po tayo sa